Good morning, good afternoon, good evening, saan mang parte ng mundo niyo pinapanood ang vlog na ito. Welcome back to the House of Joy. Ano bang siya to? Yan o. Ganda na siya to. So yung 100 sticks niya, I think is 18,000. And for this vlog, this is going to be our last day here in Seoul. But we'll definitely be coming back here sa last day natin dito sa South Korea. So kasi bukas pupunta na tayo ng Busan. But for now, sulitin natin yung araw. It's currently 1 p.m. and it's -3. So hindi masyadong malamig ngayon. Pupunta tayo ngayon ng National Museum of Korea and then War Memorial. And then after that, we're gonna go to Seoul Tower for the sunset, no? Hopefully, maganda yung weather ng hapon. And then, we'll try to go to IT1 to have our dinner there. So, dun sa mga museum, ako na lang muna dahil sila na has to do something. So, nag-work siya ngayon. Nagkikita na lang kami mamaya pag pumunta na kami ng Seoul. So, tara na, we'll navigate Seoul solo for this vlog, this first half of the vlog, and then later on we'll meet Lana. So tara, sakay na tayo ng train! Wow! We are now here in the National Museum of Korea, and I didn't know that it's so massive. Grabe, ang laki niya, guys. But anyway, from Myeongdong Station, we just took the line number 4 or yung subway nila, Metro Subway, going to Incheon. So yung Incheon, may direct na siyang way going to the National Museum of Korea. And ito na ngayon nakita natin ngayon. Paglabas natin nung subway, nung exit, ito na siya. Sobrang laki niya. Parang feeling ko kulang ang kalahating araw ko dito para libutin yung buong yung buong National Museum. At ang daming tao Hindi lang dito, ano ba ngayon? Today is Tuesday. Sa bagay kasi kahapon siguro closed dahil Monday. Pero ngayon, maraming tao, maraming mga locals na pupunta. Pero mamaya lang tayo pumasok, meron lang akong ditong pupuntahan at pipicturean. Hindi po tayo nakakapasok sa loob, pero grabe dito, tingnan nyo, ang lawak ng space dito. Ang ganda. Tapos parang siyang mall, yung itsura niya. I bet sobrang laki niyan sa loob. Tapos dito, kita dito yung yung Seoul Tower. Kita nyo ba? Ayun Mamaya pupuntahan natin yan. So kasama natin sila na later pag pinuntahan natin yung Seoul Tower. So hindi ko alam, meron ditong area dito, meron dito. So, saan kaya tayo? Dito, Special Exhibition Gallery. And dito naman, sa kabila, ay ang Permanent Exhibition Gallery Hall. So, I guess dito tayo sa Permanent Exhibition. So, tara, pasok tayo. And let's check kung saan tayo makakabili ng ticket.
guys, we're done here in the National Museum of Korea. And immersive naman yung lugar niya. And higit sa lahat, it's a free entrance yung itong National Museum of Korea. And meron sila mga ganito, oh. Mga ganito. So, pwede kayong gumawa ng postcard. So, mag-stamp lang kayo. So, mamaya ko na papaliwanag yung mga nakita ko sa loob. But for now, baka na tayo mag-War Memorial Museum dahil ano na, mag-alas 4 na. So siguro mag-ano na lang tayo. Mag-coffee muna tayo before we go back to Myeongdong para sunduin sila na. And then mag-EN Seoul Tower na tayo. So mag-coffee muna tayo. Pinakita akong Tusam Coffee dito. Di pa kami nakapag-coffee shop sa mga local cafe ng Korea eh. Marami silang mga local cafe. So try natin yung isa. Nandito lang sa may labas ng National Museum of Korea, itong Tusam Coffee. Let's go. So, hi guys. Dito na tayo ngayon sa Tusam Coffee. So, we just finished the museum. Coffee lang tayo. Cafe mocha and English muffin. So, ito ay yung coffee mocha nasa 5,700 and then yung muffin ay 3,900. Total of 9,600 for my snack. So, kain merienda muna tayo before we go doon sa next stop natin para may energy tayo. Anyway, sila na may food naman doon sa hotel, kaya kaya na yan. Okay, so itong guys, itong Korea, itong kanilang museum, free yung entry niya. And magaganda yung mga exhibit nila. Para kapareho siya ng natin, ng National Museum. Although yung structure niya, it's like a mall inside. Parang border structure siya, napahaba. Tapos sa gilid niya yung mga exhibit. Hindi siya katulad ng mga old style building na, katulad ng National Museum na old building na ginawang museum, mga ganyan. And then, meron siyang may mga robot siya na pwede ka mag-ask ng information. Hindi ko naman siya nag-vlog yung loob kasi nakakahiya mag-vlog. Ang daming tao. Ang daming tao guys pala. Few foreigners, but there's a lot of Koreans inside. Tapos, di ba, parang mga nag-field trip pa. Tapos yung mga binabasa talaga nila yung information dun sa mga artifact. Kaya nakakatuwa. Kasi talaga, immerse talaga sila doon sa binabasa nila. Titignan talaga nila yung mga exhibit. Ang galing. Yung mga foreigners din tulad ko, pero konti lang. Kaso wala kang Pinoy, ako nakita. Walang mga Pilipino. Ako lang yata. O hindi lang sila nagsasalita. Anyway, so this is a good visit, no? This is a great way to cool down our itinerary kasi tapos na yung ating Seoul trip. Bukas we're going to Busan na. So, good way to cool down kasi relaxing yung loob. And you learn about the history of Korea. Okay, so let's finish this food and then kita tayo mamaya. Hello! We're now here in Namsan Tower. So, nag-bus lang kami papunta dito. And eto na siya. So, hindi naman nabutan yung sunset, pero naabutan namin yung blue hour. Ayan siya. So, gamit naman tayo doon. Dito yung side ng Han River. Ito yung side ng Myeongdong area. So, punta muna tayo sa may Han River para kita natin yung river. And guys, muna tayo dito sa kabilang side. Hopefully, meron magandang view dito. Kasi parang feeling ko puro shops eh. Ito, oh. Saan mo magandang view? Ito ba? So, ayan. Ayan ang view ng Han River. So, parang walang view dito, no? Dito tayo lang. Ayan, guys, oh. Ayan ang Han River. Ito yung Lot World. Kita niyo yung mataas na building na yan. Kita ko.
Pakita ko sa inyo, yung zoom natin kung kakayanin. Yan o. Yan parang triangle na yan, yung Lotte World. And then, ito yung Han River. Ang laki ng Seoul pala, no? Ayan. Gumagabi na guys, and lumalamig na naman. So, nandito pa rin tayo sa Enseong Tower here in Namsan, Mount Namsan. So, this is one of the free things that you can do here in Seoul, South Korea. So, just have to take the bus. Tapos, yung bus will take around, ito ko around 20 minutes para akitin. Kasi parang yung bus paikot siya dahil one way lang yung daan ng bus. So there are a few ways how you can get up here. So first is via cable car. One of the most famous for the tourists mag-cable car. Yung cable car ay 15,000 yung balikan and then 12,000 yung one way. And then next is the bus, like what we did. So yung ticket niya nasa 1,500 won lang or 1,550. So mura lang siya, less than 100 pesos lang yung paakyat dito. And then number 3, yung pinaka tipid is mag-hike kayo. Yung mga hiking trail naman going up here, like coming up here dito sa Seoul Tower. So, guys, medyo nag-aano ako kasi nagandam na naman yung baba ko. Grabe, sobrang lamig. Grabe. So anyway, yun yung three ways on how to get up here in Seoul Tower or in Namsan Tower. Dito lang tayo, ikot-ikot lang tayo. Pahinga-pahinga lang tayo dito. Again, on our way to end our Seoul trip. No? So, medyo may bad news tayo kahapon dahil nasira ang ating SD card. So, medyo marami tayo hindi mag-vlog. Pero, I'll try to do a vlog pa rin using the videos that I got using my phone. Pero yung mga vlog natin na gamit itong camera natin na to, itong Pocket 3, hindi natin magagamit. Sayang. Pero, iti-try ko pa rin i-access yon yung mga shot natin doon using laptop kasi pag dito talaga hindi ko ma-access na kasi nga nakorap talaga siya pero sana sa laptop gumana siya. Anyway, punta tayo dito sa kabilang side kasi yung nakita ko na is the Han River. So ito naman yung ayan siya, kita nyo ba siya? Ayan siya, ay ganda ng shot oh. Ayan oh, ganda ng shot oh. Teka nga, mag-picture lang ako ng ganyan. Sila na pala na doon sa souvenir shop, nagtitingin-tingin siya. Picture lang ako Guys, so ganda yung view dito. Mas kita mo yung Metropolitan Seoul. Ayan. So, yung area na yan, yung Myeongdong. Yan o, nakita niyo yung Milay na yan. Yan o, may white na yan. Yan yung Myeongdong area. Yan o, yung parang may ilaw-ilaw na yun. Kita ba sa camera? Yan, yung may ilaw-ilaw na yan. Yan yung wall. Yan yung Seoul City Wall. Yan. Tapos, ayan pa. Ang buong city ng Seoul. Ang ganda dito sa taas pala. Again this is just free. Walang bayad to. Unless mag-cable car kayo or akyat kayo ng pinaka-observation deck, which is hindi natin gagawin. Kasi nga dito pa lang sulit na naman. Okay na tayo dito sa ano pa lang. So parang yung may free area pa lang. Okay na. Yan yung bili mo. Kano yan? 5,000. Okay naman. Parang normal. Pero okay naman. Mahal kasi 10,000 yung 5,000. Mahal talaga kasi nasa Seoul ka. So guys, so kung gusto nyo pala ng heart lock, meron dito sa may souvenir area. 14,000 lang ang isa. Tas may pen na. Tas pwede mo sulatan. May time capsule pa. Saan nilalagay ito? May ganda-ganda pa na time capsule. 9,000. Yung mga magnet din dito. Ito naman, 12K. Ito. Mas cute ito, red. Kasi may libre ng panulat. Ay, okay Pwede mong uwi na yung panulat, di ba? Ito naman, mga ref magnet. 5,000 to 5,000. 4,500 lang. 4,500 lang. Ito yung 5. Mas tingin mo. Tile magnet. 5,500. Mas okay. Oh, mas maganda yan. Kasi may Seoul, Korea. Anong
Ano no, pansin ko lang, yung lagi niya nalagay, laging Seoul, Korea, hindi South Korea. Ah, Kasi parang yung ano pa rin, yung buong peninsula pa rin nalagay nila, hindi lang yung South Korea kasi may North Korea na ibang bansa na siya. Siguro dahil sa reunification nila in the future. Ito na lang? Or may gusto mo dito? Ako okay naman to. Diyan sa Ito pinakamura, 4 or 5. Taas guys, pag nagutom kayo, meron namang 7-Eleven. So ito lang yung bilihan ng ticket. Mamaya check natin kung magkano yung ticket. So 7-Eleven dito, may Atusang Place. Diyan tayo kumain kanina, Atusang Place, dun sa may museum. Kasi ito medyo mahal na restaurant na to. Wine place, wine pop-up store, wine and beer. Kasi ito dito yung gift shop nila. Tapos meron dito photo booth. So guys, I stand corrected. 26,000 pala yung adult na balikan. Plus yung yung senior citizen sa kabata ay 20,000 won. So nasa rin siya, nasa 1,000 pesos din. So check nyo sa Klook kung merong discount din, baka mas makamura din sa Klook kaysa pag dito kayo bumili sa mismong Enso Tower. So ikot pa tayo, tapos after this, gonna have dinner sa Itaewon. So i-figure out natin paano tayo pumunta doon. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Itaewon dahil tayo ay fan ni PSG. Char. Oo. Itaewon Class. Di ba yun yan? Itaewon Class. So, hindi naman. Ikaw. Wala naman akong Siyempre, sinasabi mo. So, picture lang tayo dito sa may city view ng Myeongdong. Let's go! Guys, ang galing magkaka-picture ka dyan sa photo booth na yan. Tapos, i-stick mo dito yung isa siguro. Kasi baka dalawa o tatlo yung bigay sa'yo. So, yan hanggang dun siya. So, let's play a game. So, hanap tayo ng mga Pinoy na nag-stick ng kanilang picture dito. Hanap tayo. Saan? Ito? Pinoy ba? Ito, Pinoy ito. O, diba? Sorry kung sino ka man Pasensya ka na. Ito hindi to Pinoy. Ito hindi Pinoy. Hindi Pinoy. Judge namin according to Pinoy. Pinoy. Ano ba tayo ng mga Pilipino? Pinoy. Pinoy. Siyempre, kilala natin ang sarili natin. Pinoy. Pinoy. Ay, ito. Saan? Pinoy ba? Ay, Pinoy ba? Parang Pinoy. Parang, no? Parang Post kasi. Pinoy. Ay, ito. Pinoy ito. Sure ako. Sure ako. Pinoy. Ito? Mga Pinoy yan. Pinoy. Super sure. Ano pa kayang Pinoy dito? May papahuli ba tayo? Pag stick ng mga ganyan-ganyan. Ito, Pinoy. Saan? Ito, family. Pinoy yan. Ang guys, ang ganda sa area na to. So, kita nyo pa rin, ayan Ito yung Han River. Yan yung Han River. So, sa nakita nyo, yan yung napakita sa taas kanina. Pero, layo tayo kasi meron naghahalikan dun sa dulo. Merong moment dun sa dulo, alis na tayo. Yung moment sila, ikot na lang tayo. Hi guys, so we're now here in Itaewon area. So, before we explore yung Itaewon district, so let's have dinner first. So, nandito kami sa Myeongdong Gyoja. So, this is a Michelin restaurant. So, this restaurant serves only 4 dishes. They've been in the business since 1966. And kaya 4 lang yung dish nila kasi they want to preserve the authentic way of Korean cooking. Kaya 4 lang yung dish talaga nila dito sa restaurant na to. So, maraming branch to, but nandito kami sa Itaewon. Siyempre, meron sa Myeongdong, kaya Myeongdong yung pangalan. And tinan nyo, yung kimchi nila isang ganito. Pwede kayong kumain ng kimchi kung gusto nyo. Ito talaga yung appetizer nila. Kimchi, tikman na nga natin. Tikim tayo kimchi. Kasi so far talaga, ako ay nabibilib ng mga kimchi dito sa Korea kasi sasarap talaga. Ito tayong kimchi. Nag-order kami ng 2 noodle and isang yung dumpling nila, ano tawag?
Mandu. Mandu. Yun ang in-order namin. So, yung noodles ay 12,000. Yung mandu ay 13,000. So, let's check out yung kimchi. Kung masarap. Mukhang yung masarap. Ay, Dapat. ang anghang. Amoy niya. Ito ang pinakamanghang na kimchi na tikman ko dito sa Korea. Masarap. Ganda. Laging ganun yung texture ng kimchi dito. Yan. Laging malutong yung gulay. Thank you. Thank you. No? Mukhang promising ah. Courtesy of sinag-research ko. Asus. Ikaw. So ito siya guys. So tingnan nyo ah. Yan siya oh. Ang laki oh. Parang sakto lang sa isang tao naman. Kasi ito yung kanilang mandu tawag. Mandu. Hindi yung sauce nila yan. Okay guys. Let's dig in our kalguksu here in Myeongdong, Korea. Parang lagi ako may drawer dito guys. So, pagkasa ko yung Tikman natin kung anong lasa. Medyo parang ano to no. Parang mas rich. Love you kami. Sarap naman. Ng sabaw. 10 pieces pa. 10 pieces yung... Ay, may pagkamiswa. May pagkamiswa yung ano niya, lasa ng ano, ng ito. Yung lasa ng mga soup talaga nila dito. Hindi talaga siya nagsusumigaw na ano na maalat, ganyan, na savory. Sakto-sakto lang, swak na swak lang. Tapos kung gusto mo ng medyo alat, dagdagan mo na lang ng paminta, ng ito, kung parang suka nila. Kung may dagdag ng flavorings na gusto mo. Pero yun talaga yung usual na lasa ng mga food dito sa Korea. Hindi talaga siya nagsusumigaw ng flavor. Pero masarap. Man natin yung ito. Sarap niya. Mango. Sausaw natin dito. Ano to? Suka? Toyo. Toyo. Sarap diba? Ang feeling niya, malaman sa loob. Sulit siya sa ano. Okay guys, so I discovered something. So, kung gusto niyo na medyo may kick pa siya, ihalo niyo yung kimchi. Halo niyo sa broth. Mas masarap siya. At dinagdagan ko lang, nilagyan ko na siya kanina. Mas sumarap, promise. If mahilig kayo sa maalat, sa mga savory food, I think you have to adjust your taste kasi hindi talaga siya mga savory. Pero hindi siya bland, may lasa siya, pero hindi lang yung sobrang alat na broth. Guys, tapos na tayo mag-dinner. And napakalamig na naman. It's negative 5 degrees here in Itaewon, Seoul. Ano ba ginagawa namin? Naglalakad kami sa kami ng freeway, grabe. Tapos 15 minutes walk going dun sa Itaewon area talaga. Yung maraming mga cafe, restaurant, shop. So 15 minutes walk from the restaurant. Pero Itaewon pa rin yung kinainan namin. So tara, lakad tayo. At napakalamig. Enjoy natin ang lamig na to kasi ang alam ko sa Busan medyo mas mababa yung lamig. Pero malamig pa din kasi negative 3 yata yung pinakamataas nila doon. So, Dalawa lang yung ha? Dalawa lang. Madalawa lang. Malamig pa din yung negative 3 ah. Kasi naka-puff jacket ka pa rin nun. So tara, punta tayo ng Itaewon! Hello. Parang ano, 3D. Tapos aanihin mo yung mga ano. Babasagin mo yung mga ano, yung mga yun oh. Kita niyo ba kami? Ayun na, We're now here in Itaewon area.
Pero hindi pa ito yung pinaka-main street na pupuntahan natin. Pero meron lang dito ang signage ng IT1. So tapos na tayo dito sa IT1. Ito palang IT1 ay pub area. As in pang inuwan talaga siya yung area. Parang Malate ganun. Nakita namin yung mga yung mga ilang spots doon nila Park Seo-joon, yung nag-shooting sila ng IT1 class. So okay na yun. Minsan nakita namin yung IT1. And magka-coffee sana kami pero doon na lang kami magka-coffee sa Myeongdong area para malapit na sa hotel natin. At kung makakabili pa tayo ng mga bagay-bagay doon, mga area natin. So, sakay tayong bus going to Myeongdong. We're back here in our hotel Airbnb. So, medyo chill yung araw natin ngayon. So, dahil ito na nga yung last full day natin. Actually, hindi na full day. Half day na lang. Here in Seoul. Although, babalik pa tayo dito pagka pauwi na tayo ng Manila. So, kasi dito naman yung airport, di ba, going back to the Philippines. But tomorrow, we're going to Busan. We're going to take the ITX. So, hindi kami makakapag-KTX dahil naubusan kami ng train. So, akala ko hindi peak season ngayon. So, nabili namin ITX. Mas matagal siya, 4 hours yung biyahe, pero mas mura siya. Yung nasa 1,700 lang siya each person. So, today was a very fulfilling day. I went to the museum, tapos nagpunta kami ng Seoul Tower or ng Namsan Tower. Tapos after that, we had dinner in Itaewon. Although sa Itaewon, after namin mag-dinner, nagpunta kami dun sa parang mga pub area. So, I didn't know that ang Itaewon pala is a pub area, mga inuman pala yun, mga gimikan pala yun ng mga taga-Seoul. Hindi ganun kadami yung tao kanina because it's a Tuesday evening, no? Saka before 9 pa yun, sabi sa research, mga after 9 para magdadami yung tao. But anyway, we didn't hang out na sa mga bar doon dahil we had to do some shopping pa the last day na namin sa Seoul. Bumalik kami ng Myeongdong, tapos namili lang kami ng mga bagay-bagay. So yun yung i-haul ko sa inyo ngayong gabi. Papakita ko sa inyo mga pinamili namin sa Myeongdong. So ito mga pinamili namin, mga present or pasalubong sa aming office mates, sa family, office mate nila, na office mate ko. Ganun talaga guys, dahil nasa office, nag-work kami sa office, tapos maraming, alam mo yun, hindi naman nag-expect. Gusto namin magbigay ng pasalubong because we love our office mate or family. Pero hindi to required hindi required. Gusto lang namin na mamigay ng mga pasalubong para a way of yung mga mag-iwanan na mga naiwang tao doon sa office, mga ganun. Anyway, pakita ko sa inyo yung mga pinamili namin. So, nagpunta kami ng maraming pwedeng pagbilan sa Myeongdong ng mga pasalubong. Pero dahil nga 9 days kami dito, nag-compare kami ng mga tindahan, mga mart, supermarket. So, nakapamili kami sa Harmony Mart. So, sa Myeongdong lang yan. Malapit yan sa exit number 7 or 8, if I'm not mistaken. Tapos, malapit siya sa Mimi Line. Anyway, ito yung napapili namin doon. Medyo marami-rami. So, isa-isahin ko siya sa inyo para may idea kayo kung magkano each ang mga namili namin. Natin binili sa Harmony Supermarket is this one. So, honey butter almond. So, this is 11,900 won. Yung 10 pieces na ganito. So, parang lumalabas, nasa lang siya, 49 pesos each. So, bumili kami ng 3. Ayan. So, pagsimplano namin, sa isang Ziploc bag, so may mga 45 items doon na from Seoul. Parang a little bit of many things from Seoul. Parang ganun, yung peg namin lagi pagka nagbibigay ng pasalubong. So, ito siya, yung first buy namin. This one, itong zero na candy from Lotte, yung brand niya. So, pag binili mo to ng isa sa Lotte, ay doon sa supermarket, 3,200. Tapos, meron silang promo. Pag bumili ka ng dalawa ng ganito, 6,400 na lang. So, parang pagka bumili ka ng naka-promo, may libre kang tissue. Ito na yung binili namin. Bumili kami ng, 8 pieces para sa mga leads na handle ko.
saka sa mga leads din ni Lana. So, ayan. Ayan. So, ang isa nito, 3,200 won. So, that's roughly around, magkano yan, mga 130 pesos, 131 pesos. So, ayan. And then, bumili rin kami nito. Masarap to eh, itong sugar-free chocolate from Lotte. So, this is 11,900 din. So, ilan man laman ito? Ang laman nito ay 10 pieces din. So, ayan. So, bumili kami ng, ilan ba to? 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 na ganito. So, ganun din, naka-pack pa kasi yan, naka-ano pa kasi yan, supot pa yan sa loob. So, paghiwa-hiwalayin din namin yan. We also bought this one. Ito yung copy ko na sikat dito, pagka sa mga, sa mga K-drama. So, buksan ko para makita nyo. So, ganito siya, oh. Ayan. So, pag binili mo to doon, 1,000 won ang isang ganito. Or, nasa 40 pesos ng isang ganito. So, ilan ba naman ito? Parang 8 pieces na chocolate na ganito. Tapos, pag bumili ka na naman ng 10 pieces, parang magkaka-discount ka. So, bumili kami ng naka-box na lang para may discount kami. Pero, isipin nyo lang 1,000 won ang isang ganito. Pag sa labas kayo bumili, 1,500, may 2,000 pa. Pag sa convenience store nga, nasa 2,500 pa eh, yung isang ganito lang. Pero dun sa Harmony Supermarket, 1,000 lang siya. So, yan. So, yan pala. So, ilang box to? 1, 2, 3, and number 4. Ayan. 4 na box. So, 40 pieces. Another buy from Harmony Supermarket is this one. Alam niyo ba to? Ito yung sikat sa Squid Game. Yung, ano man tawag dito sa candy na to? Parang sugar to eh. Parang sugar candy, di ba? Tapos parang meron siyang mga logo-logo. Yan. So, this one is only 1,300 won in Harmony Supermarket. Pero, pag nakita nyo sa labas, grabe, merong 5,000, 6,000. Pero doon, same na same, ganitong ganito. Ganito kalaki. Ang maganda pa sa Harmony Supermarket, nakalagay sa parang case. So, hindi siya mababasag agad or masisira. Diba? So, yan. Para naman to sa pamangkin nila ng dalawa. Yan. Another buy from Harmony Supermarket is this one. Ito kasi like ko nakita itong parang Korean dessert nila. Parang ito rin yung mga sinuserve sa mga K-drama eh. No? So, titikman lang natin siya. Tapos if masarap, baka magbigay ako sa lola ko. Kasi parang ano siya eh. Sweet siya na hindi sweet. Parang ganun. This is 2,400 or so mga, sabihin mo na mga 100 pesos. Ganun. Right. So, that's it for Harmony Supermarket. So, nakaano kami sa Harmony Supermarket, guys, ha? Naka 140,000, no? 147,000 yung nagastos namin doon. Tapos, parang meron kaming 8,000 won na tax refund na makukuha. After sa Harmony Supermarket, nagpunta kami ng Mimi Line. Ayan, Mimi Line. So, yung Mimi Line, almost katabi lang siya ng Harmony Supermarket, pero nasa main road siya. So, ginagawa kasi namin, habang nag-iikot-ikot kami yung past 9 days namin, nagko-compare na kami ng mga prices sa mga iba't ibang shops. So, meron kami binili sa Harmony Supermarket, may binili ka sa Mimi Line, kung ano yung mas mura, doon kami bumibili. Kasi nga, magkakatabi lang naman sila. So, tapos itong Mimi Line, I thought, mga lang siya, mga cosmetics. Kasi nakikita ko na to sa mga TikTok, sa mga Reels, na mas mura nga sa Mimi Line yung mga cosmetic kasi wholesaler sila as compared to Olive Young. Pero we didn't know na meron palang mga food din doon na mas mura pa yung iba kumpara doon sa ibang mga supermarket or mga pasalubing shop along within Myeongdong. So, yan. May binili kami sa Mimi Line. So, ang una nang binili sa Mimi Line ay this one, the Maxim Coffee. Ito yung sikat na coffee sa mga K-drama. So, yung 100 sticks niya, I think is 18,500 won lang. 100 sticks na yun. So, lumalabas, 7 pesos yung isang stick.
O, mas mura pa, di ba, kaysa sa 3-in-1. Nasa 15 na yata ang 3-in-1 sa sari-sari store. Ayan, so, 100 siya. Magbibigay kami ng tigda-dalawa siguro per, per ziplock bag na gagawin namin. Mga ganun. Kaya 100 yung binili namin. Tapos matitira, syempre, sa bahay. So, yan. First buy sa Mimi Line. And then, may nakita ako dito. Itong mga to, mga seaweed, yan o. Seaweed, tapos, iba't ibang flavor. Tapos, pwede mo siyang ihalo na lang sa kanin. So, ayan, bumili kami ng iba't ibang flavor. So, ang isang ganito ay 4,000 won. Ang laman niya ay 7 na sticks. So, ang isang stick niya ay 23 pesos. So, pwede na, 'di ba? Ayan, bumili kami ng iba't ibang flavor. May spicy, may zero sugar, may ano pa ba 'to? May nuts and vegetables. And then may ano pa ba to? Spicy ulit. Yan, shrimp and ano. Ayan. Shrimp pala to. So, yun, di ba? So, yan yung mga pasalubong. I just bought this. This is just for 1,500 won. Para siyang granola. Almond granola and hazelnut granola. So, 1,500, 1,500 won. So, that's just 60 pesos for each of this. So, pang kain lang bukas sa train kasi 4 hours yung biyahe namin. And then, ito parang croissant. Ang cute lang nito. Croissant, isigni butter and grande salt. Salted bread. This is just 1,000 or 40 pesos. So, we'll just taste it. Tapos, mga sarap. Bili tayo. Lana got this one for 2,000. Dubai pistachio chocolate. So, tikman lang din natin, tapos kung bili tayo para sa bahay. 2,000 lang naman. Mahal din 80 pesos din to Anyway, ayan. Next buy, sa Mimi Line, ang last buy namin is this one, Vaseline Deep Moisture Hand and Nail Cream. So, sabi doon sa Mimi Line, nasa 80%, 85% discount na daw yun, yung presyo nito. Sobrang mura, kaya bumili kami ng marami para sa mga handle kong team leads and sa mga kamag-anak namin na babae. So, would you believe na ito ay 1,200 won lang? So, that's just around 50 pesos, 49 pesos. Diba? So, bumili kami ng marami na. So, bumili kami ng mga, ilan ba ito binili namin? Mga 15 pieces. Ayan, so sobrang mura, diba? Ayan hand cream. Lalo na ngayon magagamit to kasi medyo malamig ngayon sa sa Philippines dahil nga February yan yung mga malamig na season, di ba? So ayan, so papamigay namin to, isasama namin dun sa aming pasalubong package. Anyway, yun lang naman mga binili namin. So bago ko pala i-end ang vlog na to, tikman muna natin tong honey butter almond kasi pakita ko yung difference Ito kasi yung, alam kong original, itong H-Buff na honey butter almond. Although ito mas maliit kasi 20 grams lang to. Tapos pinakita kami dito na honey butter almond, pero ang tatak niya, ang brand niya, ang manufacturer niya ay Nuts Holik. Nuts Holik, ito H-Buff. So ito yung lagi nating binibili. Ito mas mura to ng kaunti. Hindi ko lang sure kung mas premium ito or what. Pero ang gagawin natin, tikman natin to ngayon. Itong Nuts Holik na honey butter almond. Tikman natin kung anong lasa. Kung pareho lang ba nung H-Buff. Ay, magpabukas. Medyo gutom na rin ako Okay, sa look niya pareho lang naman. Ay, parang mas pa-powdery lang to. Itong Nuts Holik. Okay. Mas premium nga yung honey, yung H-Buff. Masarap siya. Pero mas masarap yung H-Buff. Mas nanunuot yung lasa. Mas lasang-lasa mo agad yung flavor niya. Pero masarap din to. Pwede na siguro mga pampasalubong. Tapos kasama naman siya ng marami. Pero kung special na pag-ibigyan nyo, I think yung H-Buff ang ibigay ninyo kasi mas premium nga yun. Mas masarap siya.
Okay, thank you guys sa pagsama sa amin ngayong araw na ito sa mga pinuntahan natin sa museum, sa Ensol Towers, IT1, at sa pag-shopping natin. Maraming salamat and please do like and subscribe our channel if you haven't subscribed. Please click the notification bell para pag bago kaming upload, kayo ang lagi mauuna makapanood. Bye!